Hello po mga kasaksid, good morning po sa ating lahat. So ngayon po nandito po tayo sa Alaminos, Pangasinan, dito sa Limansangan para po i-vlog natin ngayon kung ano nga po ba ang pagpaprocess po o pagpapagrow ng binhi ng SL varieties. So ituturo po sa atin ng ating mga kasamang technician kung paano po ba ito mapapatubo. So yun mga kasaksid, bago po tayo punta sa video, please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para lagi po updated sa lahat ng videos natin. At ma-share nyo na rin po sa ating mga kasaksid, sa ating mga kasamang farmers para matuto rin po sila nito. So yun, let's go na po tayo sa video. Na fertilizer sa iyong halaman. Nako, gamitin mo na itong Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer. Nako, siguradong makakatulong sa iyong mga halaman, mga kasaksid. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na! So, good morning po mga ka-farmers. Good Good morning sir. mga ka-SL. So, ayun nga po, narito tayo ngayon sa Barangay Limansangan, Alaminos City, Pangasinan. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo ang tamang pagpapasibol ng mga SL variety. So po, ang gagamitin po nating variety ngayon, ito po ay ang SL39H. Ito po yung pinakabagong variety na SL Agritech. So, ngayon po, ang tamang pagpapasibol, may 4 na P po. 4 P's. Yung una po, ito po yung paghahanda ng binhi. Pangalawa, ito po yung pagbababad. At pangatlo, ito po yung pagkukulob. At ang pang-apat na P, ito po yung pagsibol ng binhi. So, unahin po natin yung unang P, ito po yung paghahanda ng binhi. Ihanda po natin yung binhi. Itong isang bag po na ito, 15 kilos po ito. Bali, 5 ganito po, 33 kilo, 5 pack po yung laman ng isang sako. Ang gagawin po natin, ito po yung sako po na gagamitin natin. Ito po yung sako na madali pong pasukan ng tubig, madali din pong labasan ng tubig. Kaya mas mainam po mga ka-farmers na ito po yung gagamitin po nating sako. So ang gagawin po natin sa 15 kilos, isalin po natin ito sa 4 na sako. Diba po? Gagawin po natin, 4 na sako po yung gagamitin natin para hindi po ito crowded. Diba po? Yun po yung una. Pag naisalin na po natin dito sa sako, ang gagawin po natin, ibababad na po natin ito sa drum, sa timba, o kaya naman po sa batya. Sa batya. Diba? Ang unang proseso, hugasan po muna natin yung binhi, diba? Hugasan po natin yung binhi, pagkatapos, ibabad na po natin ito sa drum. Diba? Okay. Ang unang proseso po, ibababad po natin ito ng 12 hours lamang po. Uulitin ko po mga ka-farmers, 12 oras lamang po ibababad ang lahat ng binhi ni SL Agritech Corporation. So malinaw po, sa loob po ng 12 oras na yon, pag binabad po natin mga ka-farmers, every 3 hours kailangan napapalitan po natin siya ng tubig. Diba po? Sa loob ng 12 oras, 3 beses po natin siyang pinapalitan ng tubig. So ito po yung dahilan kung bakit pinapalitan po natin ng tubig para maiwasan po natin yung pangangasim ng buto. Diba? Mapapansin po natin, pag hindi po pinapalitan ng tubig, mabaho po yung tubig at saka yung buto po mangangasim, ito po yung magkukos ng hindi po pagtubo. Yun po, diba? 12 hours. 12 hours. Pagkalipas po ng 12 hours, dito na po tayo sa pagkukulob. Pag after 12 hours, tanggalin na po natin yung sako, ipatong po natin yung sako dito sa, kung mas mainam po, kung mayroon po tayong paleta. Paleta po yung tinatawag, upuan, katre. Ang mahalaga po, hindi po siya nakadirect sa lapag. Diba? Ipatong po natin sila ng ganito. Ganyan po, 4. Ganyan po. Hindi po natin siya pagpapatungin ng pataas. Pagdidikit-dikitin lamang po natin siya. At saka take note, hindi po namin nire-required na tabunan po natin ng dayami, tabunan po natin ng tolda o kaya anumang pong klaseng pangtabon. Kumbaga, naka-open lamang po siyang ganito. So, ikulob po natin siya mga ka-farmers ng 24 hanggang 36 hours. Di ba po? Sa loob po ng 24 hanggang 36 hours mga ka-farmers,
ay pagtapos po ng every 5 hours po, kailangan na ilulublob po natin itong sako. Nababasa po natin yung binhi. Mas mainam po na kunin na lang po natin ganon, tapos ilublob po natin siya ng 3 to 5 seconds, di ba? At saka wag po natin kalimutang alog-alogin yung sako para po, kumbaga sa inbred, mabaliktad sabi po nila, di ba? So, yun po yung gagawin natin. Pagtapos pong naisaw-saw ng 5 seconds, ibalik naman po natin ulit dito sa tamang patungan. Ganun po yung gagawin po natin sa loob ng 24 hanggang 36 hours, kailangan nababasa po natin yung binhi. Dahil naiiwasan po natin mga ka-farmers yung sobrang pag-init po ng binhi, doon po nagkukus yung pangingitim, di ba? Pangingitim po ng butil at pagkamatay po at hindi na po ito tutuloy na tutubo. Di ba? Kaya iniiwasan po natin yung pagkamatay ng binhi. Kaya nararapat lamang mga ka-farmers na sundin po natin yung tamang protocol. So pagkatapos na po ng pagkukulob, ito na po yung huling P, ito na po yung pagsibol ng binhi. Diba? After 24 hours nga ba mga ka-farmers, pag nakita na po natin na 85% pataas na po yung pumutok na sinasabi po, di ba? Pag nakita na po ngumiti na sinasabi, pwede na po natin siyang isabog sa kamang punlaan. So, yun lamang po yung tamang pagpapasibol ng SL Agritech mga variety. Inuulit ko po mga ka-farmers, lahat po ng variety ni SL Agritech, iisa lamang po yung proseso ng pagbababad. So mga ka-farmers, nawa ay meron po tayong natutunan para magamit po natin ito sa ating pagsasaka. Sa SL Agritech, i-level up ang pagsasaka. Maraming salamat po. Ayun, thank you sir. Sir, matanong ko lang, itong ano sir, anong mangyayari sir pag hindi nila nasunod yung ganitong ano sir? Yun po mga ka-farmers, kapag hindi po natin nasunod yung tamang protocol ng pagbababad sa SL variety, ito po yung magiging dahilan na hindi po tutubo yung binhi, at dahilan din po na mga 20% to 30% lang po yung pagtubo, low germination, pag hindi po natin po nasusunod yung proseso ng pagpapatubo. Pagpapatubo. Yes, sir. Opo. Eh, ngayon, sir, tama-tama dahil naandyan po kayo, eh, meron po tayong mga farmers na hindi nila alam kung saan makakabili ng, ng binhi kasi malapit na taniman, sir. Di ba? Opo, sir. Opo. Paano nga po ba, sir? Di ba? Ano siya, buong Pilipinas? Yes, sir. So, sino po yung pwede nilang ma-contact sa bawat lugar nila? So, sa bawat lugar po na gustong bumili ng SL variety, meron po kaming mga technician kada region po. Meron pong mga, halimbawa po dito sa Alaminos o sa mga ibang lugar, mayroon pong naka-area dito na technician at pwede rin po tayong bumili sa mga agri-supply na meron po kaming ay may legit na sir. Legit na ano po, na supplier po ng ano, SL variety. SL variety. Apo. Meron lang sa mga agriculture supply para meron din din po. mapalayo. Tsaka kung may mga brochure po tayo na SL Agritech, may mga number po na nakalagay. Halimbawa, dito po. Ayun. Ito po yung mga number ng mga pwede po nating kontakin mga ka-farmers. Andito po yung Region 1, Ilocos Norte, andito po yung number niya, La Union at Pangasinan. Sa mga Region 2, meron din po yon. Ito po yung sa amin, dito po yung may text hotline, meron din po dito. Ayun. Dito po talaga pwede nyo pong kontakin para sabihin po sa amin kung ano pong lugar at mapuntahan po namin kayo mga ka-farmers. Opo. At siguro sir, maiano nyo na rin, mabanggit nyo na rin sa kanila sir yung darating sir na ano, pwede na babanggitin dito yun, yung bagong variety na iti-testing. Okay po. So ngayon po, papakilala ko na rin po, sasamantalahin ko na mga ka-farmers. Meron po kaming pinakabagong variety na SL Agritech. Ito po yung SL22H. Ngayon po ay itatrial po ngayon ngayong wet season dito po sa Alaminos. Meron po tayong demo at makikita po natin ngayong wet season yung kalalabasan po ng SL22 mga ka-farmers. So abangan nyo yun mga ka-farmers, abangan nyo yung darating na SL22H. Ayun, opo. So yun mga kasaksid, at maganda at nagkaroon tayo ng idea lalo na dito sa pagpapasibol ng ating mga variety ng SL, no? At magkakaroon kayo ng idea dito at syempre hindi rin kayo natutulad sa iba na nagkaroon ng problema.
Dahil alam nyo na. At ito, pwede nyo siyang i-replay, pwede nyo siyang paulit-ulit para malaman nyo at matutunan nyo kagad kung paano mag-process. Sige sir, maraming salamat po sir sa knowledge na ibinigay nyo sa ating mga kasaksi. Maraming salamat po mga ka-farmers. I-level up ang pagsasaka. Ay. Parang ilang, ano pa lang po to, parang 12 oras ano? 12 oras. Sa 12 oras na sa kulob. Pumutok na siya. Pero kailangan nating basahin. Sa gabi daw nila inahon eh. Ayo, pumutok na. Oo. Kulang pa sa oras. Kulang pa sa oras siya. 12 oras lang pero may mga nakalitaw na guminiti. Basahin nyo lang. Kasi pag kuminit yan na, lalong tatagal. Anong pagbasa? Baka siya ng timba. May timba kayo na. So, ano, additional 30 yun. Maparehas. Hey, kanya na, di mang so. Diba nangangasin siya? Mag-ender. Ayan o, ayan o. Mabaho na yan lang. Oo, bumubula sir. Ayan, ganyan po natin. Tapos may ginay gaglukan to natin para makapagpula. Tapos balik na lang po natin doon. Yung dry siya. And dry.